Hello mga kasari, what's up? Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back to my YouTube channel. So ito pa rin po ang suot ko dahil magdadalawang vlog po tayo ngayong araw ng Sabado para may pang-upload po ulit tayo sa susunod na mga araw. Dahil mga kasari, bukas balak kong maglaba kaya kailangan ko talaga ng isang vlog na pang-reserba kasi bukas nakakapagod yung araw ko dahil balak kong simutin lahat ng mga labahin ko sa loob ng bahay at balak ko ding magpatulong sa mother ko dahil para mas mapabilis pa yung pagtapos ko ng mga labahin kasi guys gabundok na yung labahin ko kaya kailangan ko talaga ng isa pang vlog. So etong vlog natin guys, ang topic natin is yung bagay na ito na tiyak na alam niyo yun mga kasari na magpapapunta ng mga customer sa tindahan mo. Kumbaga magpaparami ng mga customer mo sa tindahan mo kahit pa man nasa looban yung store mo, kahit nasa sulok, kahit malayo sa kalsada. So ano-ano nga ba itong mga diskarte na to or kumbaga mga bagay na ito? So una sa lahat guys, bala ko palang i-share yung na-experience ko dun sa vlog ko guys na nag-share ako kung magkano ang patong ko sa mga transaction ko sa GCash, sa load, cash in, cash out, sa bills payment. So may nag-komento dun guys, hindi ko alam matandaan ang pangalan niya pero ipa-flash ko dyan para maging aware kayo guys kung gawain niya ba yung ganyang pananalita sa mga iba pang vloggers. So sinabihan niya ako ng desperada at ganid daw ako. Desperado daw ako na makuha lahat ng customer para sa akin daw bibili kasi sobrang mababa daw ang pagpapatong ko. So, ganid nga ba ako mga kasari at desperada kung gusto ko lang namang kumita? Dahil sa dami na ng mga sari-sari store dito mga kasari, ay talagang kung hindi tayo magkakaroon ng diskarte, sariling diskarte sa ating tindahan ay hindi tayo kikita. Lalo na hindi masyadong kita yung ating store. Medyo malayo po siya sa kalsada. Hindi katulad ng ibang tindahan na kapag naglakad sila makikita agad nila. Yung store ko pag hindi sila lumingon, hindi nila makikita. So desperada nga ba ako mga kasari? Dahil sa katiting na patong ko daw, maliit na patong ko sa transaction ko. Minsan nga guys, tinatawaran pa yung charge ko na 20 pesos sa 1,000. Gusto nila 10 piso na lang. So yun ba ang masasabi mo, ma'am? Na desperada ako at ganid na ayaw kong kumita yung ibang tao na nagnenegosyo gaya nitong tindahan. So, hindi ba pwedeng strategy ko lang yun para mas kumita ako? Dahil kailangan talaga natin guys ng kanya-kanyang diskarte sa ating tindahan. Hindi ko alam kung bakit may mga tao na ganyan na basta na lang nagko-comment, hindi naman alam yung lahat ng presyo ng paninda natin. At nag-comment siya ng desperado daw ako at ganid ako nung nalaman niya yung transaction ko, yung patong ko sa GCash. Yun lang naman yung nalaman niya eh. Mukhang bagong viewers ko lang so nag-comment agad sa akin ng ganun. So, basta nag-reply ako sa kanya guys ng mahaba kasi hindi ko talaga maatim na sinabihan niya ako ng desperada at ganid daw ako. Pwede naman mag-comment in a right way, yung walang mga ganong word, diba? Tatanggapin ko pa pero sabihan ako ng ganun, 'di ba? Parang hindi ka tanggap-tanggap. Pero by the way, punta na tayo doon sa topic natin. Kaya ko 'yan guys na share kasi etong bagay na i-share ko sa inyo para puntahan tayo ng mga customer is yung bagay na pagpapresyo natin sa ating tindahan. And hindi to sa desperada natin at ganid, sabi nga ng kasari natin. Ewan ko kung may tindahan siya or anong work niya, pero hindi dapat tayo nagko-comment ng ganon, lalo na kung hindi naman natin kilala yung tao. So, sa bagay na yun kasi guys, kapag mura ang paninda mo, sabi pa nga nung nag-comment na yun, dapat sumunod daw ako sa rules ng small business rate. So, turuan mo ko kung ano yung rate na dapat bang ipatong. Kasi ako, eto dinedepend ko lang yung sarili ko. Iba't iba tayo ng situation sa buhay. Situation ng pagpapatakbo ng ating tindahan. Yung iba kasi guys, lahat ng paninda nila is nagko-commute sila or ginagasolinahan nila yung sasakyan nila. Ako halos ng paninda ko ay pre-delivery.
namimili lang kami, mga frozen, kapag naubusan ng ganto, ng ganyan. Pero halos ng paninda ko ay deliver po yan. Wala po yung bayad. Tapos, isa pa dyan, hindi po ako nangungupahan. Kaya hindi ko kailangan magpatong ng 10 piso bawat item. Ng 5 piso bawat item. Depende yan guys. Kung fast moving or ano, ayokong turuan ka kasi parang wala ka namang alam sa pagmamanage ng tindahan. Basta ka lang nagko-comment ng kung ano-ano. So, ang pagpapresyo kasi mga kasari ay talagang plus point yan sa mga customer. Kapag mura yung paninda mo, basta may tubo ka na 2, 3, okay na yan. Yung mga Chinese nga ang katwiran nila, 'di ba? Ang daming mayaman na Chinese. Okay lang na mababa ang bentahan, basta mabilis mauubos, mabilis mapapaikot. Kesa yung magpresyo ka ng kamahal-mahal, tapos wala namang bibili at matetenga yung puhunan mo. So, saan ka dun? Diba dun ka sa mababang bentahan, pero mabilis mong mapapaubos. So, isip-isip lang po tayo bago mag-comment ng kung ano-ano. Tapos guys, yung pagpa-pricing kasi is talagang big check yan sa mga customer Sobrang daming nagsasabi dito guys at gustong bumili kasi nga kapag may dumaan lang guys, yung kapatid ko dumaan, maglalagay ng basura sa harap. So kapag magagawi sila dito at nakabili sila sa ibang tindahan, tinatanong nila yung hawak nila kung magkano sa akin. Kapag nalaman nilang mura, sabi nila, next time dito na lang kami bibili sa'yo. Ang mahal pala dun. Ganun lagi yung sinasabi nila, lalo guys sa alak, ganyan. Tapos sa GCash, ganun nga. So, yung charge kasi dito sa sabungan, 55 pesos per 1K. Kada 1K. Dito sa akin, 20 lang. So, 'di ba? Mahirap na makipagkompetensya ka, mayaman yun. Mayaman na nga yun, tapos, yung patong niya, ang laki pa. Tayo, simpleng tao lang naman tayo, patong natin maliit. Nababa na yan? So, ayun. Ano pa ba masasabi ko? Wait lang guys, tinatawag ako ng kapatid ko. Nagagala daw kasi yung mga tuta. Ayan guys, ako ay nagbabalik with Basha. Kiss mo na si Mami. So sweet naman ng baby. Diyan ka muna ha. So, ito din guys, yung nagpapahatak ng mga customer. Dahil itong mga bagay na dinagdag ko dito sa store, ito yung hindi madalas binebenta ng ibang tindahan. Ito, kahapon ko lang to guys binili, perdible. Kasi minsan guys, may naghahanap nito sa akin. Naawa naman ako dun sa naghahanap, gawa ng parang wala siyang makitaan, wala siyang mabilhan. Kaya naisip ko na magdagdag na guys. Ayan, meron tayong perdible. Gold yung kulay niya, ibebenta ko siya ng 2 pesos each kasi medyo malaki naman siya. And ang bili ko dito guys, 1.5. So meron lang nagpa GCash. So done na tayo dito sa perdible. Ito tingin ko mabebenta to sa mga estudyante na biglang nasira yung ano nila, palda, ganyan. Tapos ayan, ito Thumbtacks. Hindi to madalas din ibenta ng isang tindahan, Thumbtacks. Bira lang din. Yan, kaya bumili ako kahit dalawa. Bili ko dito guys ay 5 pesos. So, bebenta ko siya ng 10. Diba? Halos kalahati yung ano natin. Yung tubo natin guys is 5 pesos din. 5 yung puhunan natin. So, tama lang yung presyo natin dito guys. Kasi ayan puno siya. Tapos, gel. Yan. Meron din tayong gel. Ito, may mga naghahanap din ito guys. Ito guys, 4 pesos yung bentahan natin. Hindi din to madalas mahanap sa tindahan, ang gel. Kasi hindi na masyadong uso yata ang gel ngayon. Parang wax na yung hanap. Pero meron din naman akong wax dito. So, yan guys, yung mga items na talagang magpapapunta din ng mga customer sa tindahan natin, lalo na kapag hindi sila makahanap sa ibang tindahan. So, yan lang guys ang ating vlog for today. Ayan, na-share ko din sa inyo yung comment nga nung isang
commentors natin na hindi masyadong maganda ang mga lumalabas sa kanyang bunganga. Pero okay lang. Hindi ko naman siya ni-report. Bahala na guys. Basta, ayun, nag-reply lang ako sa kanya. So, yun lang guys. Dito ko na rin tatapusin ang aking vlog. Yan guys yung bagay na tsak na magpapapunta sa mga customers sa ating mga tindahan. Kahit pa man nasa looban yung tindahan natin or nasa sulok or malayo sa kabihasnan. So, kapag kailangan kasi ng mga customer at meron ka sa tindahan mo, pupunta at pupuntahan ka nila. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and happy selling po sa inyong lahat. Bye guys!